Okay, so this is the part 2 of our lesson in technical drawing. So sa last video natin, sa last lesson natin, gumawa tayo ng isometric drawing directly on paper. Hindi tayo gumamit ng any application tools or any digital tools or applications. Nag-drawing tayo mismo sa papel para ipakita na kaya natin siyang gawin sa paper. The usual, ginagawa naman talaga siya or dinodrawing naman talaga siya. For our lesson for today, we are going now to do perspective drawing. So, alam natin, sa perspective drawing, from the name itself, it's an illusion or linear illusion of depth. So, pinapakita niya yung distance ng isang bagay. So, basically, the perspective drawing is showing you an object that goes further away from the viewer as they appear to decrease in size. Paliit ang paliit yung size or yung line hanggang mag-meet sila. Pinapakita sa perspective drawing na palayo ng palayo yung line natin or yung illusion natin. At yun yung gagawin natin sa paper ngayon. Now, there are 3 types of perspective drawing. Okay, so meron tayong 1-point perspective, meron tayong 2-point perspective, at meron tayong tinatawag na 3-point perspective. Iisa-isahin natin lahat ng yan today. Okay? So, umpisahan na natin yung lesson natin. Ayan, so meron tayong ditong paper. Again, gagamit tayo ng pen. So, pwedeng pencil, pero for our demonstration, syempre gagamit tayo ng medyo colored para makita natin sa presentation natin yung difference ng mga lines. And then, of course, gagamit tayo ng ruler. So, sa video natin last time, sa isometric drawing, gumamit tayo ng protractor. Dito naman sa drawing natin ngayon, hindi tayo gagamit. Straight lines lang yung gagamitin natin or yung gagawin natin. Okay? So, unahin natin yung 1-point perspective. So, maglalagay tayo ng sample of images na meron tayo dito na nakuha natin online para magkaroon tayo ng idea kung paano ba or ano ba yung 1-point perspective. Ito yung method na ginagamit sa drawing or sa images natin to look them appear smaller as they get further away. So, usually, pag nakikita ninyo, tumitingin kayo sa kalsada. So, kung may kalsada kayong tinitingnan na ganyan, yung from where you are standing, yung pinakamalayo, makikita ninyo or mapapansin ninyo yung street or yung kalsada na tinatayuan ninyo. Hindi naman siya straight line, no? So, parang nagkakaroon ng illusion na nagmi-meet sila sa dulo hanggang yung pinakadulo, yun yung pinakamalayong point na abot natin. So, maglalagay tayo ng mga example sa screen natin para ma-idea tayo. So, tulad ng sinabi natin dati, ang technical drawing natin dito sa klase namin, no, ina-articulated or collaborated sa mathematics kung saan ina-applyan natin ng X and Y axis. Okay? So, may mga intercepts na pinag-uusapan dyan. May mga formulation, may run and rise na pinag-uusapan sa mathematics. However, sa discussion natin ngayon, dito, we are going to draw directly to our paper kung saan gagawa tayo kagad ng perspective drawing. Okay? So, for this particular discussion, okay, drawing muna tayo ng line. Again, hindi kailangan mahaba yung line. So, nung sa isometric drawing, mahaba yung line na ginamit natin. No? So, to prove that, meron lang tayo ditong maliit na line na gagamitin. So, hindi kailangan occupied yung buong paper. Pero, if you want to, pwede naman. Okay? So, meron tayong line dito. As much as possible, straight siya. So, this will now be the x-axis and the y-axis will become invisible. So, pwede tayong, in representation, pwede naman tayong gumawa dito. Lagay lang natin ng broken line kasi representation lang naman. Okay? Pero, hindi kailangan lagyan, no? For the representation lang. Para lang makita natin na meron tayong nagawa dito na midpoint. Okay? So, may nakikita tayo dito kung saan nag-meet yung x and y axis.
Okay? This will now be our vanishing point. Itong mid point nila na yan, ang tawag dyan ay vanishing point. Okay? Kung saan, yung lahat ng line na gagawin natin, dyan magtatagpo. Okay? And itong x-axis natin, ito ang tinatawag nating horizon. Okay? So, dyan magtatagpo yung line natin. So, mag-drawing tayo. Halimbawa, meron tayong line na mag-i-intercept sa x natin at sa y or dun sa point of origin natin. Or rather, sa vanishing point, meron tayong ganyan. Okay. So, meron tayong ginagawa or gamit na ganito. With this, pwede natin siyang lagyan ng line. Okay? Para makita natin na ito yung line na pinakamalapit away from you. So, pwede natin itong lagyan ng box. So, not really a requirement na perfect yung box. Pero for the sake, ayan, para sa demonstration or for the visuals of this presentation, as much as possible, gagawin natin accurate as much as possible, no? Pero hindi naman kailangan. Okay? Okay? So, meron tayo, nakikita natin yung front view ng box natin ay nakaharap sa atin at mukha siyang malayo. Ay, mukha siyang malapit. Okay? At meron tayong distance na from the vanishing point. Parang palayo siya sa atin. Okay? Okay. So, para lagyan natin ng medyo mas magandang presentation yan, lagyan natin ng line dito. Ayan. Para with this illusion, makikita natin yung top view at front view ng image natin. So, parang pag may object tayo, like for example, this eraser, so pag nakikita natin siya, ayan siya. Okay? So, meron tayong front and meron tayong top. Tapos, palayo siya, paliit siya ng paliit. So, yan po yung nangyayari dito. Okay? So, nagmi-meet and then meron tayong meet up point. So, lagyan natin ng ibang color tong box natin para makita natin yung difference. Ayan. So, gawin natin red. Ayan. Sa klase, again, ginagamitan or pinapagamitan ko to ng black marker. So, pencil yung gamit nila. Tapos, pag natapos na nila, pinapalagyan ko ng black marker para maganda naman yung presentation. Ayan. So, makikita natin na parang nagkakaroon ng illusion na from away, far away yung box natin. Now, kahit saan natin ilagay yung box, pwede natin siyang gamitan ng vanishing point or ng illusion of one point perspective. So, halimbawa, nandito yung image natin or yung shape natin. Mag-drawing tayo dito ng box sa taas. Okay, so again, hindi naman kailangan perfect. Ayan. I-perfect shape na lang natin kapag nag-marker na tayo. Okay? So, halimbawa, ito yung box, nasa taas siya ng horizon natin. Yung una nating drawing, nasa baba. Ito naman, nasa taas na ng horizon, nasa left side pa ng monitor natin or ng left side natin. Okay? If we are facing our paper. So, para natin siya gagawin dito sa kabilang side na to or dito sa lalagyan natin ng vanishing point. So, paano siya? Ito po siyang gagawin. So, again, mimit natin ang mga corners. 1, 2, 3. Yan po ang unahin natin para magkaroon tayo ng clearance. At, again, sa vanishing point. Meron po tayong vanishing point dito. Okay? So, from here, there, there. Okay? So, yung iba, sa architecture, dinudugtong pa rin nila ito. Nilalagyan nila ng broken line. Okay? So, pero for this presentation, hindi naman natin gagamitin para mas maliwanag sa atin yung mga lines na ginagamit natin. And katulad nung ginawa natin dito, okay, ang nakikita natin dito ay yung front view. And then, lagyan natin ng side.
Lagay lang natin. Makikita natin yung illusion. Parang isang magiging buong solid siya na going to distance. So, ito na yung side view niya. Then, so, ito na yung bottom view niya. Okay? So, makikita natin na parang naka-drawing natin siya. So, ayan na siya. Okay? So, meron tayong front, may side, and meron tayong top view. So, ganyan yung pag-drawing ng ating perspective drawing. So, halimbawa, nandito naman siya sa right under the horizon. So, ito medyo pwede natin siguro liitan ng konti. Okay? So, again, meron tayong mga points na i-connect sa ating vanishing point. First, pwede tayong mag-connect ngayon. Okay, so makikita natin, and then let's create another illusion here. Okay, wherein dito nakita naman natin yung again, yung front, yung side, at yung top view. Okay, so makikita natin from our sample kanina, so ito siya. Okay, so ganyan yung nangyayari. We have the front, we have the side, and we have the top view. Okay. So, yan po yung ating tinatawag na one-point perspective. Now, for your exercise, try to create a perspective, okay? One-point perspective kung saan lalagay natin yung box dito. This is one. Okay? And another one, paano kung yung box ay nandito sa upper right ng ating horizon? This is 2. Now, kung magagawa natin ito, pwede nyo pong ipadala yung picture nito sa Facebook page natin, sa Our Classroom with Madam Salinal. Maglalagay tayo ng postings doon. And then, pwede nyo ilagay yung gawa ninyo as comment para makita natin at ma-share natin dito sa klase natin sa susunod na video. With that, let's proceed. Maraming salamat po sa panonood, at kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, pakiclick na lang ang like button at i-share na rin para marami pang maabot ang ating klase. I-click nyo na din ang subscribe button at ang notification bell para maging updated kayo sa susunod pa nating klase. Thank you very much, and always remember to be kind to one another. God bless. I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love.